Magandang araw mga bata. Magandang araw po. Maaring magsitayo para sa ating panalangin. Okay, ngayon meron tayong ehersisyo. Okay, bago kayo umupo, tignan nyo ang ilalim ng iyong lamesa kung mayroong mga basura. At maaari na kayong umupo. Okay, classroom secretary, meron bang lumiban sa klase? Wala. Magaling! Bigyan ng 3 bagsak ang inyong mga sarili. Bago natin simulan ang ating araling ito, meron tayong mga alituntunin. Una, umupo ng maayos. Pangalawa, makinig sa guro. Pangatlo, magtaas ng kamay kung may nais sabihin. At pang-apat, gagawa ng tahimik upang hindi makaabala sa iba. Maaari din nyo bang gawin ang mga alituntunin ito, mga bata? Opo. Magaling! Ngayon, meron akong ipapakita sa inyo na mga larawan. Okay, tignan nyo nang mabuti ang mga larawan dahil meron akong mga katanungan. Unang tanong, ano ang nakikita ninyo sa mga larawan? Okay, Ani? Manok. Okay, manok. Pangalawang katanungan, ano ang pagkakaiba ng dalawang larawan? Okay, Lovie? Isa ay pagandala at ang pangalawa naman ay sa kulungan. Okay, ngayon, meron na ba kayong idea tungkol sa ating tatalakayin ngayong araw? Opo, ang mga hakbang sa natural na pag-aalaga ng poultry animal. Magaling! Ang ating tatalakayin ay ang mga hakbang sa natural na pag-aalaga ng poultry animals. At narito ang ating mga layunin. Una, natutukoy ang pagkakaiba ng free-range, intensive, at kombinasyon. Pangalawa, nakakagawa ng isang poster na nagpapakita sa tamang paraan ng pag-aalaga ng poultry animals. At ang pangatlo, napapahalagahan ang wastong paraan sa pangangalaga ng poultry animals. At tingnan nyo nang maigi ang video.
Okay. Unang tanong, ano ang free range o pagala, base sa video na inyo nakikita, ano ang free range o pagala na paraan ng pag-aalaga ng poultry animals? Okay, Lovie? Pag-alagala lang sila at meron sila nakakain ng mga insekto at mga damo. Magaling, bigyan ng magaling clap si Lovie. Alam nyo ba yung magaling clap na mga bata? Ganito lang yon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling. Again. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling. Okay, pangalawang katanungan. Ano ang intensive o nasa kulungan na paraan ng pag-aalaga ng poultry animals? Okay, Ani. Ipahatid ng pagkain. Okay, hatiran ng pagkain dahil nakakulong. Magaling, Ani. Bigyan ng 3 bagsak si Ani. Okay, pangatlong katanungan. Ano ang kombinasyon na paraan ng pag-aalaga ng poultry animals? Okay, Lovie. Pag may nasa kulong, ikulong sila at usahay po na pagawasan sila. Okay, magaling. Bigyan ng good job club si Lovie. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Good job, good job, good job. Okay. Okay, so ang free range o paggala, sa pagpili ng lokasyon, maghanap ng ligtas na at malawak na lugar kung saan maaring makalagalaw ng malaya ang mga alaga. Dapat itong malayo sa mga predator at may sapat na damo at likas na pagkain. So, ang mga alaga nating hayop ay kailangan pa rin ng safety, okay? Na dapat malayo sa mga predator nila upang hindi sila makain ng predator. And then, pangalawa, paggawa ng shelter. Magtayo ng simpleng tirahan o shelter para sa mga alaga bilang proteksyon sa masamang panahon at mga predator sa gabi. Okay? Kahit napagala sila, kailangan din nila ng matitirhan kapag gabi dahil hindi natin alam na uulan sa gabi. Kaya, kailangan meron din silang tirahan. Okay, so next, tamang pagpapakain. Okay? So, bagaman maaaring kumain ng natural na pagkain mula sa damo, insekto, at iba pang likas na pagkain, dapat magbigay ng organic feed kung kinakailangan upang masigurong sapat ang nutrisyon. Okay? Kahit na paggala-gala sila, nakakain sila ng damo, insekto, kailangan pa din natin silang bigyan ng pagkain. Halimbawa na lang, ano ba yung mga halimbawang binibigay natin sa ating mga manok? Okay, Lovie. Pagkain. Pagkain. Halimbawa ng pagkain, yung crack corn or yung mais. Magaling. Okay. Nasunod, pagpapanatili ng kalinisan. Okay, regular na linisin ang kapaligiran upang maiwasan ang pagkalat sa sakit at siguraduhin laging may malinis na inumin para sa mga hayop. Okay, kahit napagala sila, kailangan pa rin natin sila bigyan ng malinis na inumin. Kailangan panatilihin ang kanilang kalinisan. Okay, regular na paglinis ng kapaligiran. Okay, so ito yung larawan ng mga alaga natin na pagala. Okay, nakikita nyo naman na yung mga manok ay free silang nakakagala, nakakalakad-lakad kung saan. Okay, yan yung free range o pagala na pag-aalaga ng poultry animals. Okay, ang sunod naman ay iyong intensive o nasa kulungan. Ano nga ba yung intensive o nasa kulungan? So, ito, tamang pwesto ng kulungan. Okay? So, siguraduhin may sapat na ventilasyon at sikat ng araw ang kulungan upang maiwasan ang sakit ng mga alaga. So, kailangan ng tamang pwesto ng kulungan. Ano ba yung tamang pwesto? Malawak na pwesto, hindi yung nagsisiksikan ng ating mga alaga. Okay, and then,
paggamit ng organic feed at natural supplements. Pakainin ng natural at organic feeds upang makuha ang tamang nutrisyon dahil nga sila ay nakakulong. Kailangan natin silang bigyan ng organic feed at supplement, yung kanilang vitamin. So, kailangan natin silang bigyan upang mapanatili ang kanilang magandang kalusugan. Okay. Sunod, pag-aayos ng espasyo. Siguraduhin may sapat na espasyo para makagalaw ang mga alaga at maiwasan ang sobrang siksikan upang maiwasan din ang stress. So, ma-stress din pala ang mga manok, yung ating mga alaga. Hindi lang yung sinanay ang nai-stress, pati din pala yung ating mga alaga. Ano? Yung ating mga manok, kailangan malawak ang kanilang lugar na malawak ang espasyo upang hindi sila magsiksikan, upang hindi sila ma-stress, at upang mabilis silang lumaki. At kailangan natin silang bigyan ng pagkain at inumin. Okay, sunod, kalinisan sa kulungan. Regular na linisin ang kulungan at palitan ang bedding materials upang maiwasan ang pagkakaroon ng amoy at sakit. So, kailangan regular nating linisin ang ating mga kulungan upang hindi ma-stress at malinis ang kapaligiran ng ating kulungan. Magaling! So, ito yung larawan ng mga alaga natin na nakakulong. As you can see, may mga manok, ayan, may mga pagkain at inumin. Yan yung intensive o nasa kulungan ng mga alaga natin. So, naintindahan nyo ba mga bata? Opo. Magaling. Ngayon, dadako naman tayo sa ating pangatlo. Okay, ang kombinasyon ng free range at intensive. So, ano naman itong tinatawag nating kombinasyon? Okay, sa pag-aalaga sa loob at labas ng kulungan. Okay, so maglaan ng oras kung kailan maaaring makalabas at gumala ang mga alaga sa ligtas na lugar at ibalik sila sa kulungan sa gabi para sa proteksyon. So, ito yung tinatawag na kombinasyon ng free range or pagala or intensive o nasa kulungan. So, kapag araw or umaga, yung ating mga alaga ay pinapalabas sila. Okay? Pinapalabas sila at sa gabi naman ay nilalagay or binabalik sila sa kanilang kulungan. Magaling. Okay, sunod. Rotational grazing. Gumamit ng rotational grazing upang mapanatili na sariwa ang damuhan at maiwasan ang sobrang pagkonsumo sa isang bahagi ng lupa. Ilipat ang mga alaga sa ibang bahagi ng damuhan kapag kinakailangan. So, gumamit tayo ng rotational grazing. So, para mapanatili ang sariwa ng damuhan. So, halimbawa, ay yung ating mga alagang hayop, dinala natin dito bandang kanan na bahagi ng damuhan. Sa susunod na araw naman, ay dito naman sa kabila. Okay? Hindi yung dito lang tayo palagi. So, para ngayon, mapanatili ang sariwa ang damuhan at hindi na sobra yung pagkukonsumo ng damuhan. Hindi yung sobra yung paggamit dito banda. Okay, kailangan lang siya pantay. Okay, so sa sunod, nutritional balance. Magbigay ng natural feed habang nasa kulungan at hayaan silang kumain ng damo, insekto, at natural at iba pang likas na pagkain kapag nasa free range settings upang magkaroon ng balancing nutrition. So, kapag nasa kulungan sila, kailangan natin sila bigyan ng organic feed or mga inumin. At kung meron naman sila sa labas, ay nakakakain din sila ng mga damo, insekto, at yung mga likas na pagkain na nasa labas. Okay. So, kasunod, health monitoring. So, regular na bantayan ang kalusugan ng mga alaga at gumamit ng natural na pamproteksyon laban sa sakit tulad ng mga halamang gamot at organic na solusyon.
So, regular nating bantayan yung ating mga manok. Hindi natin alam, nagkakaroon na sila ng sipon. So, kailangan natin sila bigyan ng vitamins. Okay. So, ito yung larawan ng kombinasyon. Sa gabi ay nasa loob sila ng kanilang kulungan. At kapag umaga naman ay pinapalabas sila sa kanilang kulungan. Naintindihan yung mga bata? Opo. Okay, magaling. Ngayon, ay meron tayong gagawin. Panuto, hatiin ang klase sa 3 grupo. Bawat grupo ay gagawa ng isang poster na nagpapakita ng tamang paraan ng pag-aalaga ng poultry animals. Ang bawat grupo ay may isang representante para talakayin ang tungkol sa kung anong paraan ng pag-aalaga ang kanilang napili. Okay, so meron tayong criteria sa ating gagawin na poster. Una, kreatibidad. Meron tayong 35%. Pangalawa, originalidad, 35%. At pangatlo, presentasyon, 30%. And a total of 100%. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto upang gagawin ang inyong poster. Okay. Tapos na ba kayo mga bata? Opo. Okay, magaling. Ang matagumpay na pag-aalaga ng poultry animals ay nakasalalay sa pagbibigay ng angkop na kapaligiran at nutrisyon para sa mga hayop. So, nasa sa atin na rin din, nasa ating mga kamay. Okay? Kung paano natin aalagaan, paano natin ibibigay yung mga pangangailangan ng ating mga alaga na angkop sa kanila. Okay. So, ngayon, meron akong mga katanungan sa inyo. Naintindihan niyo ba yun, mga bata? Opo. Okay. So, ngayon, ang aking unang tanong ay ano ang inyong natutunan tungkol sa natural na pag-aalaga ng poultry animals? Okay, Ani. Pagkakain. Okay, magaling. Bigyan ng 3 bagsak si Ani. Pangalawang tanong, ano ang magagawa natin upang mapanatili ang kalusugan ng ating mga alagang hayop? Lobe. Ang tubig nila ay ng vitamin. Okay, magaling. Bigyan ng magaling na palakpak si Lobe. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling. Pangatlong katanungan. Bakit mahalaga ang pagpili ng tamang paraan ng pag-aalaga ng poultry animals? Para ma-healthy na sila. Okay, magaling, Ani. Bigyan ng 3 bagsak si Ani. Ngayon, meron tayong gagawing pagsusulit. Kumuha kayo ng papel upang sagutan ang mga katanungan. Tapos na ba kayo mga bata? Opo. Okay, magaling. Maaari niyong ipasa ang inyong mga papel. Okay, meron tayong takdang aralin. Panuto, makipagpanayam ng ilang magsasaka sa inyong komunidad. Magtanong kung alin sa 3 hakbang sa natural na paraan ng pag-aalaga ng poultry animals, free range, intensive at kombinasyon ang kanilang madalas na ginagamit at bakit. Okay? Magaling. At dito nagtatapos ang ating aralin. Goodbye mga bata! Goodbye.